Kaya dapat mo ring makilala ang mga Diyos at Diyosa ng Pilipinas. Mas nakakabilib sila kaysa sa iniisip mo. Kilalanin natin si Bathala, ang pinakamataas na Diyos na lumikha ng kalawakan. Kilala bilang ang makapangyarihang manlilikha, siya ang pinakamataas na Diyos na dapat mong malaman. At narito naman si Apolaki, ang Diyos ng araw at digmaan. Siya ang pinakamagaling na mandirigma na may nag-aalab na personalidad na akma sa kanyang nagbabagang nasasakupan. Isipin mo na ang araw mismo ang kakampi mo sa labanan. Susunod naman si Mayari, ang Diyosa ng buwan. Ang kanyang kagandahan at kahinhinan ay sinasabing nagbibigay liwanag sa gabi. Siya ay simbolo ng lakas at katatagan, madalas na inilalarawan na may hawak na pilak na pana. Huwag din nating kalimutan sila Kapati, ang Diyos ng pagkababae, kasaganahan at agrikultura. Iginagalang dahil sa pagbigay ng masaganang ani at masaganang buhay. Ang mga magsasaka ay nag-aalay ng mga panalangin at sakripisyo upang matiyak na ang kanilang mga pananim ay mamumunga. At panghuli, mayroon tayong sinamalakas at maganda, ang unang lalaki at babae na nilikha ni Bathala. Ang kanilang kwento ay isang magandang alamat ng pag-ibig at pinagmulan ng sangkatauhan. Ang mga Diyos at Diyosang ito ay higit pa sa mga kathang-isip lamang. Isinasabuhay nila ang mayamang kultura at malalim na paniniwala ng mga Pilipino. Kaya sa susunod na tumingala ka sa langit, tandaan mo, mayroong isang buong panteon ng mga Diyos at Diyosa na nagbabantay. Manatiling mahiwaga mga kaibigan, sumisid pa sa kamamanghang mundo ng mitolohiyang Pilipino.